So kini mao ni siya, sampin ni siya nga laki among giuna. So 1 month old. Shout out kay Sir Joey Disina, no, sa Maranding, Lanao del Norte. So kalayo ba dai sa maabutan sa ato ang mga piso, di ba? Sunod mga bayi na sad nga sampin atong kuhaon. So kani siya, bayi ni siya nga 1 month old. Sampin gyapon. Okay. So kani siya 1 month old gyapon nga sampin. Oh, ikaapat na ni. Kulang na lang og sampin. So dira kawalo. So kani ika napulo nga bayi para kay Sir Joey Disina sa Maranding, Lanao del Norte. Oh. So aside sa sampin, nag-order po si Sir Joey Disina og mga bayi. Kana bayi na 5 ani ka Sir Joey Disina. Ang atong buotan nga buyer si Sir Joey. Actually tulo ni atong buyer karon. Tulo ni ato ang buyer. Pero si Sir Joey daghan ni ang order niya. 12 ka sampin og 6 ka basilan, 1 ka laki ug 1 ka bayi. Kulang lang 2 ka bayi, boy. Dara. Kana bayi na. Ayo sa pilig. So, another bayi no sa basilan. So mao ni ang mga piso no ka Sir Joey Disina sa Maranding. Mailhan na nato basilan, inana lang nako na yung color para dali ra mailhan ba. Na ipula. Pero ang laki ani katong ito akong ihatag para iwas inbreeding. So kulang na lang ni isa ka bayi, boy, no. Sakto na dai. 2 4 5. Kulang na lang isa ka laki. Katong so kini Mukakar sila, kaon sila, dito mga karit kaon. kini basilan abuhin ni siya nga basilan or black man siguro or abuhin gid nga basilan para dali ra niya mahimbawan ni Sir Joey bitaw. Oo, butangan na natong kibultay para mailhan nga kini basilan nga laki kay kung dili sila suhito kayo, labi na ko ang basilan is itom, maalaan gyud nila nga sampin. Sumuna butangan na lang nato nagkibultay para sigurado. Abuhin na yan. Abuhin ni boy? Ay abuhin ni. Abuhin na. Gunting ito boy. So mao ni ang laki nga basilan. Ang uban dali ra man kay lahi naman siya color. Kani another buyer si Christian Cisneros sa Gitagom, Misamis Oriental. Gitagom, kuno na, di na Misamis ba? So mao ni mga basilan kay Christian Cisneros sa Gitagom. Okay. So kani ang atuang duha ka customer, ikaduha nga customer si Christian Jose Cisneros sa Gitagom. So daghang kay salamat sir sa pagpalit sa ato ang mga basilan, mga sampin gyapon niya mix. Puro bayi lang ni iya, napulo ka buok 2 4 6 8 10. Oo, puro bayi. So ato na kunan. Nindot sa kayo. Basilan, sampin, so daghan kitang gapalit sa ato ang mga piso, no? Okay. So kini kay Marlo piloto ni siya sa Cogon, Cagayan de Oro City. Siya muasil man ang order mo nang inani ang itsura sa manok ko, dako kayo. So, kini kay Marlo Piloton sa Cogon. Kani kina, gara dako kayo sa muasil. Sige. So kani bali tulo ni sa ka customer. Kini sa Maranding, kini sa Gitagom,
kini sa kuan siya sa Kugo ni siya. Cagayan de City, sumana ni siya. So amo na ni siyang ipadala. So dagan na kini repita dire 18, kini 4 ka buok, kato 5. Basilan kini sa muasil ni. So inana kadagan ang atong delivery ron. Okay. A few moments later. So ito naman, isakay muna natin sa bus kay Sir Joey Decina na mga order niya. Yung ruta ng bus ay Pagadian City pero sa Maranding Terminal niya i-pick up itong kanyang in-order po sa atin na mga basilan at saka mga sampling na mga 1 month old. At sa di katagalan ay dumating na po yung ating pangalawa na buyer, Nakita na ko no. si Sir Christian Cisneros sa Gitago, Misamis Oriental. The next naman natin na i-meet up ay si Sir Marlo Piloton para sa kanyang order na mga shamu asel. Nakalakaw na to sir, ato na lang ulaton dire. Ito ang given. Oh. Dira ang kuan sir. Ang ato ang sa mo pwede nimo lantaon nimo. Okay ra kon? Daggo lagi kay ni sir na. Bro. Nailaw sa kalaki tulo ka baye, daggo lagi kay ni. Di na Chikas lang ni Motro. Para sa mga delivery kay ganyan. Oh, Para mako may apil na lang po dayon. oh kung mopalit ka otro. Para sa mo maka-deliver kay ganyan po. Ay dali ra. Kasi mo sa ka dito pingon po bukid do na lai. Mao ba? Tagalay man ko. Ano shortcut niya? So, ganyan na po talaga ang ganitong mga klase ng mga manok, no? Na malakas kumain. So, nakalimutan ko, dapat magtagalog pala tayo. So, anyway, yun nga, napadala na po natin yung ating mga manok. Medyo nakakapagod, no? So, hindi madaling kumita ng pera ngayon. Okay. So kanina napadala natin kay Sir Joey DC na mga 18 pieces na mga 1 month old, 12 na sampin at saka 6 na basilan, bali 18 lahat. Ang binta ko kasi sa 1 month old nasa 200 pesos bawat isa. So sa Maranding na ruta kanina ay ang worth nun na mga sisiw ay nasa 3,600. Okay. Tapos yung isa kay sino ngayon? Yung estudyante pa lang si Christian Cisneros. 10 yung kanyang binibili. Mix na yon, basilan at saka sampin. So lahat mga babae yun kanina. So nagkakahalaga din yon ng 2,000. Tapos ang pinakalas natin na nag-deliver kanina kay Sir Marlo Piloto, no? Mga shamu asel yung sa kanya, 250 naman yung bawat isa. Tapos 4 ay 1,000 to be exact. So in total, in just one day ay kumikita tayo ng mahigit 6,000. Pero yung exact total is 6,600 in one day lang dito sa pag-aalaga po ng mga native chicken. So yan. So mahigit 6,000 sa isang araw lang dito sa pag-aalaga ng native chicken. But anyway, halos naman araw-araw tayong may mga bumibili sa atin. So dahil po yan sa ginagamit po natin na mga incubator. Kaya ganyan. So ito yung ating mga sampin. Sa mga nagtatanong pala kung ilan po ba yung ating mga breeders dito, nasa 30 lang yung ating breeders dito. Pero kaya po nating kumikita ng 20,000 or 30,000 plus mahigit ang kita natin sa isang buwan dito sa pag-alaga po ng native chicken. Yan po ay nagawan ko na po ng video at hindi na lang natin i-discuss uli para hindi pa humaba yung videos natin. Kung paano tayo kumikita ng ganong halaga. Gross lang yon pero may mga gastusin pa kasi tayo. But at the end, may kita pa rin sa pag-alaga ng native chicken. So na-realize ko ngayon na kailangan nating paramihin yung ating
yung ating mga manok ngayon at siguro mag-add tayo ng incubator kasi ang daming bumibili ng ating mga manok. Siguro sa mga nakasubaybay talaga sa akin ay nakikita siguro ninyo yan sa na halos ina-upload natin araw-araw, may bumibili sa atin. Kung hindi naman mga sisiw, mga fertile eggs, yung ating mga timbangan doon hindi na natin nagamit kasi sa sisiw pa lang mabenta na sila. Mostly binibenta ko dito mga 1 month old. Tulad halimbawa ngayon sa isang lang, 3 yung ating buyer ngayon in 1 day. Yun nga sinasabi ko sa inyo kanina, mahigit 6,000 yung ating kinikita in 1 day. So ibig sabihin na yung pagninegosyo ng ganito mas okay to kaysa kaysa magtatrabaho ka ng 8 hours. So ito, ilang oras lang natin gagawin itong ating mga alagang mga manok. Madali lang. Pero kung maghanap ka ng paraan dito na lagyan mo siya ng sistema ay mas maganda. Sa mga nagsasabing hindi sila kumita sa pag-alaga ng native chicken, yun yung wala silang mga sistema sa kanila. Kaya ang ending naging ganyan po. Pero kung may stable na market ka, naghanap ka ng paraan, tama yung presyo mo sa pagbenta ng inyong mga native chicken, sigurado pa ako hindi malulugi yan. Kasi nga, dito sa akin ay mismo ako yung pinapakita ko po sa inyo. Kaya ganun ka-importante ang pag-select din ng klase ng mga native chicken. Yung mga purebred, ganun, mas madali yung makabinta kasi sisiw at saka fertile eggs ay may bumibili na. Actually, nagkulang pa nga yung ating sisiw, nagkulang pa yung ating mga fertile eggs. So, ganun po ang ganitong klase ng mga native chicken. Sampin, basilan, ganun po. So, ito ay mga dumalaga natin ng mga sampin. Okay. Mostly mga itlog na dito, medyo maliit pa, hindi magamit. Hindi rin natin pwedeng ibenta, di ba? Ganun daw yung basta mga dumalaga na mga manok. So, sa iba nagtatanong kung paano ko raw ginagawa na ang daming mga bumibili sa atin. Isa siguro sa naging dahilan dyan yung sa social media natin, kasi kung wala yung social media mahirap din kung wala social media. Kasi kahit meron tayong manok na ganito, mga sampin, which is county lang yung nagalaga ngayon, pero kung wala kang social media nito na hindi aware yung mga tao na meron kang ganitong klaseng mga manok, mahirapan ka rin. Mrs. yung ating buyer ngayon, kasi example si Sir Joey Desina, magdagdag siya ng basilan kaso na short tayo. Si Sir Marlo din nag-message sa atin na magdagdag siya ng sisiw daw. So kulang pa rin yung sa atin. Tapos meron pang naka-order sa atin ng mga fertile eggs. Next day ipapadala natin.